Magandang araw mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Sa araw na ito, bibigyan natin ng reaksyon itong video ni Epifania Labradog. Ito na naman, kumakahol na naman, nakarang araw, nakarang linggo. Galit na galit to kay Marcoleta. Galit na galit sa Iglesia ni Kristo na gusto nang manakit. Ngayon, mukhang nabahag ang buntot nito nung napasama siya sa sinabi ni Congressman Marcoleta na ipapatawag sa TRICOM. So ngayon, pakinggan natin kung paano niya binibrainwash ang utak ng mga taga-TRICOM na ang akala niya kakampihan siya ng mga taga-TRICOM. So abangan natin na mapatawag to sa TRICOM at doon ipahuli na natin ang kumag na to. Wag ka talagang lalabas sa lungga mo, Labrador. Pagka lumabas ka sa lungga mo, sigurado habla ka talaga. Yung may pinagmamalaki mong mga abogado mo. Dito na mapapatunayan ng taong bayan kung talagang nagsasabi ka ng katotohanan o hindi katotohanan. Panoorin natin mga kapatid at mga kababayan itong naging mga pahayag kung paano naduwag ang buntot ng kumag na to. Sa araw po ito, ang usapan na naman po natin. Pero sa mga nagtanong pala, o nagtatanong kanina, alam nyo, marami siyang pinos eh. Pinagmukha pa nga niyang walang kwenta ang Quadco. Pinagmukha niyang mga na namumulitika ang mga taga-Quadco. Naalala niyo? Siya nagmistulang abogado. Dito po ni Sara Bulate. Anong naggusto lang abogado? Abogado talaga yan. Kaya nga Attorney Marcoleta eh. Wala, di ka talaga nag-iisip Epifania Labradog. Anong nagbukhang abogado? Abogado talaga yan. Kaya malayong kaisipan mo sa isipan ng Congressman Marcoleta. Kaya nga Attorney Congressman Marcoleta. Tandaan mo na kapag Harvard yan, ikaw, saang university ka ba nakapag-aral? Sige. Maalala ninyo, kaya nga siya tinanggal sa committee. Kasi, iba yung, ano ba yung landas na nilalakaran niya. Iba yung isip niya eh. Talagang masasabi mo talagang parang may toyo. No? Parang may something sa utak talaga itong si Marco Beta. No? So, sinisiraan niya, nilalabas niya yung kanyang mga komento doon sa network, TV network ng INC. Kung ako nagkakamali, Channel 25 yun. No? So, doon, kung sirain niya, kung palabasin niya, marami siyang hinayag na mga salita na nakakasira po. Although, kasi yung kanyang mga sinasabi, hindi mo mahalata kapag mahina ang isip mo eh. Pero sa totoo lang... So, ibig mo sabihin, dahil ikaw nakahalata, hindi mahina ang utak mo. Matalino ka, kumpara kay Congressman Marcoleta. Ganon ba yon, Epifania Labradog? Ha? Ganon ba ang gusto mong palitawin? Madalas siyang pinatatamaan at halos sinisiraan ang Administrasyong Marcos. Lalong-lalo na yung mga ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. No? Madalas po niyang sirain sa kanyang programa o doon sa Net 25, madalas niyang sirain doon o nila ang ating mahal na Pangulo, ang Administrasyong Marcos. So, kaya nga maraming natawa. Sa totoo lang, binabasa ko po yung comments ng ating mga kababayan. Ayaw niya ng naninira daw. No? At sabi pa nga niya, darating daw yung panahon na wala na itong maniniwala sa akin. Darating daw yung ano na... Totoo yun. Totoo yun. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, totoo yun. Darating ang time na wala na talagang maniniwala sa'yo dahil sa mga kasinungalingan mo, Epifania Labrador. Diba? So, alam niyo mga kababayan, ano kaya ang tingin ni Marcoleta sa sarili niya? Diba? Baka naman Marcoleta, hindi mo napapansin na mas maraming naniniwala sa akin kesa sa iyo, bagamat congressman ka. Ayan. Tuloy tayo sa panonood kung paano binibrainwash ni Epifania Labrador ang mga taga TRICOM. Kasi alam ko,
sigurado ako, nangangatog na ang tuhod dito eh. Kasi once na lumabas to, papadampot talaga to. Sa dami ng kaso niya, huyo talaga ang labas nito eh. Gumagawa lang to ng kwentong ano eh. Unang-una, ang sinasabi ko, totoo. Totoo. Ha? Sa sinasabi mo. Oh, ngayon, totoo sinasabi mo. Maglabas ka ng ebidensya kung talagang totoo ang mga pinagsasabi mo laban sa Iglesia ni Cristo at doon sa sinasabi mo ng Iglesia ni Cristo ang nagpapatay kay Gold Dagal. Kailangan konkretong ebidensya. Ang pinapalitan mo sa sinasabi mo na mas totoo ang sinasabi mo kaysa sinasabi ni Congressman Marcoleta, parang gusto mong palitawin na higit kang mas matalino kaysa kay Congressman Marcoleta. Ha? Eh sa'yo, puro lang kasinungalingan. Sige lang. Tuloy pa natin tong pagsisinungaling mo, Labradog. Hindi mo lang matanggap na minura kitang putang ina mo ka. Oh. Yun lang ang hindi mo matanggap. Kaya ka nagagalit sa akin. Alam mo, kung murahin lang kita ngayon, at anumang oras na murahin kitang puta ka, itong malaking mata ka na mukha kang chihuahua, kulang. Kulang yan sa ginagawa mo pagka-traidor o pagkampi sa mga taong saking sa pera at kapangyarihan katulad ng mga Duterte. Sige. Kulang yan sa ginagawa mong paninira sa mga magigiting at iniidolo kong mga congressman. Agoy, Ginoo. Napansin niyo yan mga kabayan? Kung paano niya bulahin ang mga congressman, magiting at mga iniidolo kong congressman. Ngek-ngek mo, Labrador. Huwag mo kayo paandaran sa mga ganyan mo. Umpisa na ng brainwashing. Hindi mo mabibrainwash ang mga congressman, Labrador. Pumunta ka sa hearing sa TRICOM. Sige. Sabi ka pa, galit ka sa mga naninira. Bakit hindi mo nagawang ipatawag si Paulo Duterte? Si Baste, na nagmura. Sabi mo alam. Kita mo kung gaano kakatanga. Di ba? Ang issue sa TRICOM, fake news na mga vlogger. Di ba? Bakit mo naman ipapatawag si Baste Duterte, hindi naman vlogger yan. Apakatanga mo. Apakatanga mo, Labrador. Gagamitin na natin terminong tanga. Dahil mahilig ka na magmura. Di ba? Di ba? Bakit di ba patawagin si Baste? Hindi naman vlogger yan. At saka hindi naman nagsasabi ng fake news yan. Ikaw itong nagsasabi ng fake news. Kaya ikaw ang pinapatawag kasi nga vlogger ka. Naiintindihan mo yan. Vlogger ang pinapatawag sa TRICOM. Hindi mayor. Tindihan mo? Sige, tuloy pa natin. Bakit hindi mo ni-request? Diba? Bakit hindi mo ni-request? Mas viral yung Natatakot ka na. Ang issue dyan, hindi pagmumura, paggagawa ng mga fake news. Kaya pinapatawag sa TRICOM, Labrador. Ngayon, nagtatago ka sa ganyang terminuhan na ipatawag si Baste. Dinadivert mo yung issue. Ang issue dyan, Labrador, ay yung paggawa ng mga fake news na nakakasira sa imahe ng isang individual o isang organisasyon na kagaya ng ginagawa mong paninira at pagpapakalat ng mga fake news patungkol at laban sa Iglesia ni Cristo at patungkol kay Rodante Marcoleta. Ngayon, kung talagang matapang ka, lumabas ka, humarap ka sa TRICOM, patunayan mo sa taong bayan na hindi fake news yung mga pinagsasabi mo at hindi ka nagsisinungaling. Ni Baste, sabing mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Bakit hindi mo nabanggit doon na kinakailangan yung mga tao katulad, lalong-lalo na public servant ka, isa kang mayor. Di ba? Hindi dapat gano'n, hindi na... Hindi ka talaga nag-iisip, Labrador eh. Hindi ka talaga nag-iisip. Nasaan ba yung utak mong gamunggo? Gamitin mo naman yan kahit paano. Ang issue nga sa TRICOM hearing ay patungkol sa mga vlogger na gumagawa ng mga fake news. Kaya isa ka roon sa pinapatawag dahil isa ka sa gumagawa ng mga issue at mga fake news na wala namang konkreto at matibay na batayan ng mga pinagsasabi mo. Gamitin mo nga ang kukuti mo. Ba't naninira sa administrasyon? Galit ka? Kasi sinasabi mo, sinisiraan kita, sinisiraan ko ang reliyon mo. Siraulo ka pala eh. Bago ka man ako nagsalita at nagsabing kulto ang reliyon mo. Marami nang nauna sa akin. Isa na yan yung mga nagiging kadibate ninyo. Maging yung reliyon ni Brother Eli na yun, dating daan. Kung saan nagkakamali. Yung ano pa yung ano nila? Church of God pala, sorry. Church of God International. Yan, yung pala yung kanilang pangalan ng ano nila. No? Bago pa man ako, marami ng tao. O pagkabago pa ako isinilang sa mundong ito, may nauna na sa akin na nagsabi o nagpahayag na kulto ang reliyon ninyo. Kultang ina ninyo. Sige. Kaya, yung mga nag-message sa akin, tinatakot ako, ganito, malapit ka na. Putang ina mo. Putang ina ninyo. Totoo lang ang sinasabi ko. Kaya kung sino man ang dapat papanagutin, tanungin, imbestigahan, ikaw yun, Marcoleta. Kaya sa mga congressman natin, bago siya magreklamo, bago siya magturo na kung sino-sinong naninira, unahin niya muna yung malalaking tao katulad ni Paste Duterte. Ayan na. Ayan na, Labrador. Lumitaw na yung takot mo. Unahin mo na. Huwag mo kaming idadivert sa ganyang usapin na ipapatawag si Basti dahil hindi si Basti ang pinapatawag at hindi yun ang issue. Ang issue dyan, mga vlogger. Si Basti Duterte ba, vlogger? Mag-isip ka nga. Napaka-kitid ng kokote mo, Labrador. Mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Si Basti Duterte ba, vlogger? Kung vlogger, paki-comment niya dyan para malaman ni Labrador yung kahinaan ng kokote niya. Napaka-kuhina ng kokote nito eh. Maliwanag ang TRICOM hearing, mga vlogger ang pinapatawag doon sa TRICOM. Hindi mga mayor. Ano ka ba naman? May panahon para dyan. Ngayon, yung panahon ng mga vlogger ang pinapatawag. At isa ka doon sa pinapatawag. Di ba? Kung natatakot ka, magtago ka na lang dyan sa bundok. Magtago ka na lang hanggang sa mabulok yung katawan mo. Huwag ka talaga magpapakita kasi huhulihin ka. Maraming kaso ka na tinakbuhan. Tandaan mo yan, Labrador. Ginagamit mo lang issue yung kay Goldagal. Tatapang-tapangan ka eh. Kung talagang matapang ka, lumabas ka. Yun talaga ang panawagan namin sa iyo. Lumabas ka. Harapin mo yan. Dahil ngayon, pagkakataon mo na magpaliwanag sa taong bayan sa pamagitan ng TRICOM. Kung talagang nagsasabi ka na totoo, ilabas mo lahat ng ebidensya mo. Tama? Tama ba mga kapatid? Tuloy pa natin to si Kulokoy. Panoorin pa natin itong Kulokoy na to. Bakit hindi mo mapatawag at mauna yun? Ikaw nga muna. Ay, mas naman na hindi ka aya-aya na hindi dapat ka marinig sa isang mayor na naninira sa ating mahal na Pangulo. Mayor nga yun. Hindi nga mga mayor ang pinapatawag. Ay, naku. Tako, grabe ka talaga. Napakakitid ng kokote mo.
Mga vlogger nga ang pinapatawag sa TRICOM. Ano, ulit-ulitin ko pa ba sa'yo? Hindi mo ba maintindihan yan? Napakasimple lang yan, Labrador. At mas lalong hindi dapat na marinig ng mga Pilipino na basta-basta na lamang minumura ng isang mayor na puno ng tato na halos naging charge na yung katawan, na minumura lang yung ating mahal na Pangulo. Mas lalong hindi naman siguro katanggap-tanggap yun. At bilang isang abogado ka, bilang isang congressman ka, Marcoleta, hindi ba't mas dapat lamang na unahin yung mga tao katulad ni Baste? Sinasabi mo, minumura ko yung reliyon ninyo. Putang ina naman. Buti nga, mura lang yung akin eh. Kung tutusin, anong mas malupit? Yung pagpapapatay ng reliyon ninyo sa mga taong nagsasabing kulto kayo? O yan. Diyan ka magaling. Yan sinasabi mong pagpapapatay, kailangan maglabas ka dyan ng matibay na ebidensya, Labrador. Yung murahin kayo dahil sa katarantaduhan ninyo. Sige nga, hindi ka naman nag-iisip, Marcoleta eh. Ikaw ang hindi nag-iisip. Porket ba ma-influensya kayo, marami kayo, mayaman kayo? Ayan na yung tinatawag na emotional strategy. Porki bang mayaman kayo, mapera kayo, tingnan mo pakinggan yung mga kabayan. Ang dulo nito, ako lang ba ang kaya nyo kasi mahirap ako, wala akong pera. O, pakinggan natin. Emotional emotional strategy to. Para makuha niya yung simpatya ng mga tao at pumanig sa kanya. At magmukhang masama ang Iglesia ni Cristo sa paningin ng marami. Kasi emosyon ang kinukuha niya sa taong bayan. Kaya pakinggan natin, tuloy natin to. Ay, naku naman. Alam mo mga kababayan, kaya po siguro ako ang napili ni Marcoleta na pag-usapan doon sa kamera. Dahil malamang, inutusan siya ng kanyang Panginoon. At sino ba naman ang Panginoon niya? Wala nang iba. Si Eduardo Manalo na isang Diablo, isang Mongoloid na leader ng Iglesia ng Diablo, hindi ni Cristo na tulad ng sinasabi ko. Bagamat sinasabi nila na Iglesia ni Cristo sila, pero malayo sila sa totoong Iglesia ni Cristo. Sige. Marami kang makikita sa kanilang mga gawa na malayo sa totoong Iglesia ni Cristo. Sige. Ngayon nagagalit siya. Sinisiraan ko daw yung reliyon nila. Putang ina mo. Ang galing-galing mo magsalita. Ang galing-galing mo magsalita. Nireklamo mo dahil sinisiraan yung reliyon mo. Bakit kayo? Tatanungin ko kayo dyan sa Iglesia ni Cristo. Hindi nyo ba sinisiraan yung Katoliko? Hindi nyo ba sinisiraan yung ibang mga reliyon? Tatanungin ko kayo, kayong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi na kailangan ng pamunuan. Ako na sasagot para sa tanong mo. Gusto mo malaman? Magpakita ka, humarap ka sa TRICOM. Di ba? Harapin mo ang mga kanib sa Iglesia ni Cristo sa demanda sa'yo. Yun ang sagot ko. Kung talagang gusto mo malaman ang sagot, lumabas ka. Yabangan mo eh. Pag tinanong mo yung Iglesia ni Cristo, sabi na wala nang ibang totoong reliyon, sabi lang, ano tawag doon? Hindi ko sinisiraan. Dahil gusto nyo palabasin na kayo lang ang totoo, kayo lang ang tunay. Putang ina ninyo. Sasabihin ninyo, naninira ako sa reliyon ninyo. Kung tutusin, kayo to. Kayo ang madalas na naninira. Hindi lang kayo mapatawag sa kamera dahil nga naman, mayaman kayo. Kasi nga naman, may influensya. Hindi katulad yung Pepanyo Labrador, na isang simpleng tao, isang mahirap na tao, na kahit... Ayan, di ba, mga kabayan, mga kapatid, di ba? Sinabi ko siya kanina, bibira siya ng emotional strategy. Di ba? Hindi nyo maipatawag dahil mayaman sila. Mayaman kayo. Si Pepanyo Labrador ang napili nyo dahil isa lang akong mahamak at simpleng tao. Mahirap lang ako at walang pera. Ayun talaga. Ano kami, oto-oto. Wag kami, Labrador. Di mo kayo madadala sa mga ganyang emotional strategy mo. Hindi kami kagaya mo na hindi nag-iisip.
Maliwanag ang isipan namin kaysa sayo. Kami, nag-iisip kami ng tama. Di ba? Yung hakbang na ginagawa ng Iglesia ni Cristo, nasa tama. Hindi kagaya mo na puro ngawa at wala namang ebidensya. Tuloy pa natin yung emotional strategy ni Epifanio Labrador. Diba? Kaya yung pag-usapan dyan sa camera. Sa atin namang mga mababatas. Mababatas. Ito na, brainwashing. Brainwashing. Sa atin ng mga kabatas, huwag niyong kalimutan. Dito naman, bibirada ng brainwashing technique to. Uunahan ko na, mga kababayan, brainwashing technique to. Labrador, mas matatalino ang mga congressman kaysa sayo. Kanina, simpatya ang binibirada niya. Ang mga idolo kong congressman, mga hinahangaan congressman. Ngayon naman, ito na, brainwashing. Huwag kayong maniniwala. Tingnan mo. Tuloy natin to. Na isa sa balakid at isa sa pinik ng Quadcom, pumipigil at pumukontra sa inyo yung malaking mata na yan. Kaya kung ako sa inyo dyan sa Quadcom, sa Tricom, huwag yung pansinin yung tarantaso na yan. Ayan na. Lumabas na yung takot mo, Labrador. O ano? Kung ako sa inyo yan sa mga Trico, huwag niyong pansinin ang tarantado yan. Agoy! Ano ka, duwag? Inuutusan mo pa yung taga-Tricom na huwag pansinin? Ano yan? Para hindi ka ipatawag? Ngik-ngik mo, Labrador. Sana ngayon tapang mo. At tapang ka lang. Wala ka palang sinabi. Wala ka palang binatbat pag pinatulang ka ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isa pa lang yan, hindi pa milyon yan. Isa pa lang, wala ka palang binatbat eh. Si Congressman Marcoleta pa lang yan, ha? Pinapatawag ka pa lang sa Tricom. Hindi ka pa hinuhuli. Kasi nakabang yung mga kaso mo sa'yo. Tuloy pa natin pagngangawa ng asong ito. Huwag yung pansinin yung tarantado na yan. Mas tarantado ka. Nakalimutan ninyo, kayo mga iniidolo ko mga congressman. Ayun, mga iniidolo na ngayon. Sinisiraan kayo. Naririnig nyo naman, di ba? Sige. Tinanggal nyo siya sa pagiging membro ng komite. At ano nga sinabi tungkol sa inyo, pinalabas nila. Pinalabas nila. Ay yung sinasabi, ang ginagawa ay pamumulitika. Political harassment ko doon. Kasama siya doon. Kasama siya. Samahan niyo siya sa mga sinasabi ng mga Duterte, nila Bato, nila Bogo. Sige. Gigil na gigil Galit na galit. Gusto nang manakit tong asong ulol na to. Hindi ka sa ngayon sa naninira, utang kinabuka. Sige, isa pang balotong. Never mo ako matatakot, Marco Beta. Never mo ako matatakot, Marco Beta. Ay, ayaw mo nga magpakita eh. Katunayan niya, natatakot ka. Binibirnas mo na nga yung Tricom. Huwag mong pansinin yan. Hagoy! Kasi natatakot kang humarap sa Tricom. Kasi wala kang mapapatunayan kahit isa sa mga pinagsasabi mo, Epifanio Labrador. Yung Panginoon mo nga. Yung Panginoon mo na mas mataas pa yung tingin niya sa sarili niya kaysa kay Kristo. Pinagmumura ko nga, ikaw ang demonyo ka. Pusirain nga ninyo mga Iglesia ni Cristo. Dahil namura mo ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo, masaya ka na. Happy ka sa ginawa mo. Happy ka na doon. Tingin mo, achievement mo na yon. Ayan ba pinagmamalaki mong achievement, tagumpay, ng pagmumura mo sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo? Tingin mo, tagumpay mo na yan, achievement mo na yon, at pinagmalaki mo pa, ipinagyabang mo pa? Baliktad talaga ang kukote nito eh, no? Yung mga bagay na hindi dapat ipagmalaki at ipagmayabang, ipinagyayabang nito eh. Kala mo naman, dahil sa ginawa niyang pagmumura ay nagtagumpay na siya para sirain ang Iglesia ni Cristo. Never, sabi mo nga, never kang magtatagumpay, Labrador. Itaga mo yan sa bato, yung sinasabi ko sa'yo. Never kang magtatagumpay para sirain ang Iglesia ni Cristo.
Never. Kahit sa kalingkingan, wala ka. Wala ka sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Sobrang layo. Malayong malayo ka. Wala ka sa kalingkingan. Wala ka sa kalingkingan sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi ka pinapansin ng pamamahala dahil wala ka sa kalingkingan. Isa pa, hindi ka papansinin, wala kang kwentang tao eh. Ang mga pinapansin lang ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo, may mga kwentang tao. Pero ikaw, walang kwentang tao ka eh. Wala kang kwentang tao. Yun ang masasabi ko sa'yo. Mga Katoliko, ganun-ganun na lang eh. Ayaw nyo pala na sinisiraan kayo eh. Kung sa tingin nyo, sinisiraan ko kayo, ayaw nyo na sinisiraan kayo. Pero bakit? Kung papanoorin ng mga Katoliko yung mga pinagsasabi ninyo sa mga ano ninyo, akala ninyo hindi nasasaktan yung mga Katoliko dahil sinasabi ninyo na mali ang sinasabi ng mga pare, mali ang ginagawa ng mga pare. Utangin na naman ninyo. Diba? Puso mo, baka takihin ka bigla eh. Wala nang magmumura. Masakit ba kapag bumabalik sa inyo yung ginagawa ninyo? Sige. May kasabihan tayo. Kung ano tinanin mo, siya nga anihin mo. Yun mismo ang aanihin mo. Kaya kung anong ginawa ninyo. Oo. Kaya kung anong ginawa mo. Lalo na sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Kaya kung anong ginagawa mo ngayong paninira at pagbibintang, yun ang aanihin mo. Tandaan mo yan. Yung paninira mong yan, kailangan mayroon kang matibay na ebidensya. Rektahan mong sinasabi ng Iglesia ni Cristo ang magpapatay kay Guldagal. Maglabas ka ng matibay na ebidensya. Epipanyo Labrador. Aabangan kita sa TRICOM. TRICOM pala, hindi korte. Sa TRICOM. Hihintayin kita sa TRICOM. Papanoorin ko ang hearing mo. Hindi ko palalagpasin. Hindi ko palalagpasin. Lumabas ka, magpakita ka sa TRICOM. Huwag kang mabahag ang buntot. Tapang-tapangan ka lang eh. Lahat ng pinapatay ninyo, sisingilin din niya sa inyo ng tunay na Diyos. Sisingilin sa inyo ng batas. Tandaan mo, ikaw ang sisingilin ng tunay na Diyos. Hindi yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tandaan mo yan, Labrador. At ikaw ang sisingilin ng batas. Dahil yung mga kaso sa iyo nakalatag na. Inaantay ka na lang. Kung si Duterte nga, tuloy. Hindi nakaligtas sa batas. Ikaw pa, Eduardo Manalo. Sige. Pareho lang talaga kayo dito ibuloy. Tingnan nyo, ano ko nasabi? Sige. Magkasundo ngayon. Yung KOGC, pati yung INC, kasi hindi magkakasundo, hindi nakataka-taka. Parehong jablo, parehong siraulo, parehong mamamatay tao. Yan naman. Yung leader ng bawat region na yan. Sige. Kaya hindi nakataka-taka. Mamamatay tao ang leader ng Iglesia ni Cristo. Iyon ang sinasabi mo, Labrador. Kailangan mong patunayan yan. Hindi kita mumurahin dito. Pero gusto ko, maglabas ka ng patunay na ebidensya na talagang iniutos ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo ang pumatay. Dahil pag wala kang nailabas, tandaan mo yan. Isa ako sa magdidemanda laban sa'yo ng cyber libel. Tandaan mo yan, Epipanyo Labrador. Itaga mo sa bato yan, sinasabi ko sa'yo. Sana makarating tong mensahe ko sa'yo. Kailangan maglabas ka ng matibay na ebidensya na inuutos ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang pagpapapatay. Dahil kung hindi at wala kang nailabas, isa ako sa magdidemanda ng cyber libel sa'yo. Magkakaharap tayo, Labrador. Tandaan mo yan. Kasi Marcoleta, nakikisa, sumasama sa mga taong sakin sa pera at kapangyarihan. Sumasama sa isang mapagpanggap na Diyos na katulad ni Kibulok. Diba? Marcoleta naman. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan mo para sa isang tao maliit. Para sa isang tao. Ngayon, ang tingin mo na sarili mo ngayon, maliit. Mga nakaraang video, nakaraan mo mga pinagsasabi, ang tapang mo. Hindi mo matatakot si Epipanyo Labrador. Akala nyo kayo lang ang mayroong impluensya. Akala nyo kayo lang ang may abogado. Hindi nyo alam may kamag-anak akong NBI at saka mga abogado. O ngayon, sinasabi mong maliit ka na ngayon.
Mahirap ka na ngayon. Ano ba talaga? Lumilitaw ngayon, naduduwag ka na. Labrador, naduduwag ka na ba? Urong na ba yung bayag mo? Nakalaban-laban sa yung putang ina mo ka. Oh, walang kalaban-laban na. Nung una mga video mo, atapang-tapang mo. Oh, ngayon, mura ka na ng mura, atapang-atapang ka pa, tapos sabihin mo, walang kalaban-laban. Galit ka? Sasabihin mo, ganito, ganyan. Kaya kita minumura, una-una, marami ako naririnig tungkol sa yung puta ka. Chismoso ka pala eh. Mga narinig mo lang pala eh, wala ka palang matibay na ebidensya eh. Saka palang chismoso eh. Chismoso kang ano ka eh. Dahil sa pagiging chismoso mo at malisyoso mong pag-iisip, nagpatong-patong na ngayon ang kaso mo. Sa pagiging congressman mo, wala kang nagawa. Wala kang nagawa. Walang nagawa. Sa totoo lang, pati tatay mo nakinabang sa Cheaper Medicine Act ni Congressman Dante Marcoleta. Pati ikaw nakinabang doon sa Cheaper Medicine Act ni Marcoleta. Anong walang nagawa? Isa pa lang yun ha, sa sinasabi ko. Mag-research ka para malaman mo kung ano mga nagawa ni Marcoleta. Kaysa magnangak-ngak ka na wala kang ebidensya. Ang dami nagreklamo sa'yo na nakakarating sa akin dito. Sino ka? Para iparating sa'yo mga reklamo ng mga tao. Who you? Who you, Labrador? Who you? Ang tingin mo sa sarili mo talaga, ano? Tingin mo talaga sa sarili mo. Ay, nako ba? Alam mo, natatawan na ako dito, Wala akong masabi kundi tawanan tong baliktad ang pag-iisip nito, eh. Sige, tuloy ko lang. Para maging masaya naman ang araw ko sa'yo, Labrador. Marami nakakarating sa akin at maraming sumusuporta sa akin at ayan na naman. Marami na namang sumusuporta sa'yo. Ay, dalhin mo sa kongreso yan. Dalhin mo sa TRICOM yung mga sumusuporta sa'yo. Humarap ka doon. At doon mo patunayan. May tumatawag sa akin. Kaya alam ko kung ano at sino kang putang ina mo ka. Sige. Kaya kahit paano gawin mo Marcoleta, huwag mo takutin. Sa totoo lang, hindi ka naman tinatakot ni Marcoleta. Pinapatawag ka lang sa hearing ng TRICOM. Bakit ka galit na galit at gusto nang manakit? Pagkakataon mo na yan para ipaliwanag ang panig mo, Epipanyo Labrador. Harapin mo ang TRICOM dahil doon ka pinapatawag ni Marcoleta. Okay? Dinadaan mo sa ganyan, ganyan, para maging, nako, style ninyo mga mayayaman, style ninyo mga mapipera, style ninyo mga ma-influensya. Ang maliit na tao. Maliit na tao ka na ngayon. Kayang-kaya ninyo, gusto ninyo. Kayang-ka. Gusto ninyo, papatay agad. Ganyan kayo mga mayayaman, ganyan kayo mga ma-influensya. Ganyan kayo mga nakapwesto. Diba? So, ibig sabihin, dahil ganyan ang mga nakapwesto, kasama na dyan yung sinasabi mong minamahal mong Pangulo. Yung sinasabi mong mga idolo mong mga congressman. Ganyan na ganyan. Ganon pala ang ibig mong palitawin. Yun pala ang gusto mong palitawin. Lahat sila abusado. Kala ko ba mga idolo mo yon? Bakit mo ngayon sinasabing ganyan sila, mga nakapwesto? Labrador. Katulad ang sinasabi ko, ako ay kaisa ng mga magigiting na congressman. Kaisa ka ng magigiting na congressman. Akala ko ba kanina lahat sila mga abusado, mga nakapwesto, mga abusado. Mga nasa kapangyarihan. Ngayon, kasama ka na sa mga magigiting na congressman. Sino niloloko mo, Labrador? Yung mga niloloko mo, yung mga napapaniwala mo, yung mga nanonood na hindi nag-iisip ng tama siguro. Pero sa panig namin na mga nag-iisip, hindi mo kami maluloko sa mga ganyang buladas mo. Kumbaga sa terminuhan sa kanto, kumita na yang buladas mo, kumita na yan, Labrador. Congressman Abante, Congressman Ako, Ed Fernandez, sino pa ba? Paduano. Yun ang mga idolo natin.
At yung mga kababaihan dyan ng mga congressman. Congressman Castro, Congresswoman Castro, at marami pang iba. Diba? So, gano'n pa man, kung sino man ang dapat tanungin tungkol sa kanyang paninira, dapat ikaw yun, Marcoleta, hindi ako. Wala ka nga sa posisyon para magtanong. Umupo ka muna sa pwesto para ikaw magtanong kay Marcoleta. Umupo ka muna sa upuan ng TRICOM at doon mo tanungin si Marcoleta tungkol sa sinasabi mong paninira. Di ba? Doon mo ilabas yan. Humarap ka sa TRICOM. O baka talaga sa totoong buhay natatakot ka. Call out sa'yo, Epifanio Labrador. Direktahan kong sasabihin sa'yo, duwag ka. Duwag ka. Puro ka lang yabang. Dapat ikaw ang tanungin. Marcoleta. Labrador. Wala kang tiwala sa mga, hindi ka naniniwala sa kakayahan ng mga congressman. Katulad ni Marcoleta, katulad ni Paduano. Ba't ngayon lumalapit ka? Para isumbong si Epifanio Labrador. For your information, hindi ka sinumbong, Labrador. Dahil yan ay hearing. Narinig mo ba ako, Labrador? Hearing ng mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Hindi ka isinusumbong. Magkaiba yung sinusumbong sa pinapatawag. Tandaan mo yan. Pinapatawag ka, Labrador. Feeling talaga nito, Sumipot ka lang sa TRICOM kaysa mag-ngak ka dyan, di ba? Puro kang ngak dyan. Di ba? Lumabas ka at marami naghihintay sa'yo ang kaso. Good luck sa'yo kung saan ka pulutin, Labrador. Akala ko ba, Marcoleta, walang kwenta yung mga congressman na kasama mo dyan. Dapat ngayon nag-chat ka. Kasi inutusan ka ng amo mo, inutusan ka ng hat. Inutusan daw. Sige. Isa lang masasabi ko sa hari mo, Marcoleta. Sabihin mo sa kanya, putang ina niya. Wow, good luck sa'yo. Good luck sa'yo, Labrador. Good luck sa'yo. Tarantado siya. Yan ang sabihin mo sa kanya para magtanda siya. Sige, good luck sa'yo. Malaki sa akin na mayaman siya, may influence siya, marami siyang member na NBI, marami siyang member na police, sundalo, etc. Kahit pa lahat ng demonyo, doon sa inferno, utusan niya, gabitin niya, para ipapatay ako, hindi ako natatakot. Hindi ka natatakot. Lumabas ka nga kung talagang hindi ka takot. Sige, lumabas ka. Lumabas ka kung talagang hindi ka takot. May kaila, may mata ko. Hindi ako katulad ni Eduardo Manalo na isang mongol. Lumabas ka kung hindi ka takot. Puro ka lang yabang eh. Ito sa'yo. Marcoleta, isa lang masasabi ko sa'yo ulit bago ako magtapos. Putang ina mo. Yun lang masasabi ko sa'yo. Bago rin ako magtapos, isa lang din ang masasabi ko sa'yo, Labrador. Mayabang ka. Mayabang ka. Duwag ka. Duwag ka. Dalawa na pala yun. Bahagang buntot mo. Bahagang buntot mo. Tatlo na pala yun. Akala ko ba, isa lang ang sabihin ko, tatlo. Nakatatlo na pala ako sa'yo. Kaya lumabas ka na lang. Lumabas ka na lang. Umarap ka sa TRICOM. Para good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Okay, mga kababayan, maraming salamat. Sana makarating to kay Epifanio Labrador. At nang malaman niya na kailangan siya sa TRICOM para makaharap niya yung mga iniidolo niya. Ang mga iniidolo niyang magigiting na congressman. Di ba? Para mapatunayan niya yung mga pinagsasabi niya sa kanyang YouTube channel. Okay? Mga ganun pa man, magandang araw mga kababayan. Maraming salamat sa panonood. Magandang buhay sa ating lahat.